Hello, hello mga katinapay. Gumagawa tayo ng back window cover for privacy and insulation para sa ating tinapay, of course. Ang ginawa ko is nilagay ko yung bond paper, dinignan ko sa bintana, tapos nilagyan ko ng isa pang papel, dinikit ko siyang ganun hanggang sa matakpan ko yung buong bintana. Tapos ito yung part na ito sumasaksak sa parang pagitan ng salamin at tumbakan. Pwede akong gumawa ng ganito para hindi masyadong masayang yung foam board, magamit natin yung buo. Okay, mga kuya, ganun na nga yung ginawa ko. In-adjust ko yung aking tracing. So, buburahin natin yung dating linya. Para lang hindi pangit tignan pag ginamit na natin yung foam board. Walang drawing na linya. Okay. Feeling ko babawasan ko pa naman kasi pag hindi nagkasya sa mismong bintana, babawasan pa natin. Pero might as well gumawa na ng ganun. So kung gusto nyo malaman kung ano yung ginagamit kong material, foam board ang tawag dito, foam board. Uso ito para sa mga arts and crafts projects. Ang maganda lang sa foam board is maganda ang foam kasi, any type of foam is maganda yung insulation properties. At magaan ang foam board. Ang magaan ng foam kumpara mo sa illustration board dito, halos twice ata ang weight ng illustration board. Yun. As you can see, kailangan natin siyang putulan para makapasok siya. Ganyan. Kasi hindi enough. Okay. So nakita nyo, ito yung original nating tracing. Kapag pinutol natin ng ganito yan, may mga gatla sa pagitan ng glass tsaka ng rubber seal. Pagka naman nilakihan natin masyado, hindi magkakasya. So that's why ginawa natin ng sukatan. So makita nyo, halos 1 inch itong siguro yung akyatan nito. Pero ang gagawin ko lang, babawasan ko ilalim, no? So ang gagawin ko, iaangat ko itong template natin, mga ganyan kalaki. Yan. Tapos magre-redraw ko ng line, tapos putulin natin pag ganun. Okay, maganda yung pakiramdam ko na. Yan. Yun, oh. Okay. Oh. Wow, oh, halos takip. May konting gatla, pero pwede na. Kasi sa labas, nakita nyo yung itim. Hindi naman makikita yan kasi may parang partly tinted eh. Tingnan natin sa labas. Ayun siya. Okay, nandito tayo sa loob ng tinapay. Ayun, nasa kaliwa yung ginawa nating takip. Ginagamit ko ulit yung tracing natin before, kaya lang lumalaban na yung papel kasi marami na siyang kulubot. Pero ititrace ko lang naman gaano kalaki yung kailangan natin sa right side. So, same shape. Puputol lang ako ng same nung foam board sa kaliwa. Pero puputulin ko yung length na ito. Yun lang. Base sa aking tansya, pag tinrace natin, ginupit natin yung buong ito, naka vertical na lang yung foam board para makatipid. Kasi hindi natin kailangan ng buong lengthwise na foam board na eh. Kahit dito na lang tayo magputol eh. So, pag pinutol ko yung buong length na yan, base sa tansya natin, magkakaroon tayo ng mga 1 inch na extra. Pwede na yun, pang overlap, para hindi pwede tayong mag-cut pa or pwede tayong Pero tandaan nyo, dahil sa sinasaksak natin sa gilid-gilid ng goma ito, mahaba pa yung pwede nating i-adjust para pagdikitin yung dalawa. So, yung allowance, para lang sa allowance yun, pero malamang tatabyasan pa rin natin.
So dapat sosobra ito ng konti. Skip ng konti dahil sobra siya, pero you know, ha 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 ha. Okay, so tinitignan ko yung aking rear view cam. Makikita nyo, ano lang siya, blanco. Pag nilagay natin yung kamay natin, makikita nyo kung nasan na yung kailangan niyang, yung nakikita ng rear cam. So susulatan ko, lalagyan ko ng pencil kung saan kailangan natin butasan yung ano natin. So okay mga ate mga kuya, nagbago yung iniisip kong strategy, no? So ang backup cam natin hanggang dito yung nakikita. Talagang dinisenyo ko talagang malaki yung nakikita ng backup cam. Ang problema, masyadong malaki yung butas ng cover para maging useful. So magiging parang ganito na lang yung cover natin. Ang iniisip kong strategy ngayon is tri-cover. Tri-cover. So puputulin natin dito tatlo. So sasaksak mo muna yung dalawa doon. Tapos meron kang malaki na nag-overlap dito sa dalawa. Papasok mo gano'n pag matutulog ka na or something. So tatlo yung cover mo. Medyo naiwa mo. 夢じゃない夢じゃないのもう Okay, ito yung dalawang putol ng ano, normally ganyan. So meron tayong overlap ng let's say 1.5 inch maybe. Didikit ko siya ng ganon para magagamit natin yung overlap sa left and right side. Gagamitin ako muna ng electrical tape, lalagyan ko lang ng guide area. Tapos gaganunin ko siya, lalagyan ko ng Elmer's glue. Okay, so habang natutuyo yung Elmer's glue nung pinagdikit nating centerpiece, ito yung ating mga yung side pieces, ano. Lalagyan natin siya ng edging. So, anong edging natin gagamitin? Ito rin, electrical tape din. I-edging natin siyang ganun para magandang tignan, hindi masyadong maghihimulmul yung dulo-dulo. Okay. Gusto nyo makakuha ng strategy dito sa pag-edging nito. Atakin mo siya. Atakin mo siya. Boom. Siya na mismo yung mag-ano. Okay, so mga katinapay, ginabi na tayo. At ito, makikita nyo, pag wala yung ating window blocker, kitang-kita nyo yung tao sa loob, especially pag ganitong gabi. Pag umaga, malakas yung araw, hindi nyo masyadong kita yung loob. Pero, kasi pag may ilaw sa loob ng van, kitang-kita ka sa labas. No? So, lalagyan natin ngayon ng window blocker. Kahit hindi masyadong perfecto, dapat matatakpan ng tama naman ng. Okay, so ayan na tayo. Kompleto ang window block. Naka-on pa rin ng same ilaw na nakikita nyo before, pero wala nang lumilitaw na ilaw. Okay, start natin yung kotse. Tingnan natin yung nakikita sa camera. Tinanggal ko na yung gitnang cover. Patayin natin yung interior na ilaw. Yun. Ayan. So, nakikita na natin yung nasa rear view mirror natin dito sa ating dashcam. At
walang natatakpan ng ating cover. So pag sa umaga siguro testingin ko ulit, pero sa tingin ko malaki yung binukas ko para makakita yung ating rear cam So I think safe na tayo. Okay, so bago tayo matapos, papakita ko lang yung inisip kong super secret trick na pwede natin gawin. So as you can see, yung ating window insert, pangatlong yung gitnang window insert, hindi ko kinabit dun sa ibabaw. And then inangat ko ng konti from the window, makikita nyo may access na yung ating camera sa bintana. Ngayon may light pollution yan lalabas na papasok, pero pwede pa rin natin makita yung camera. So either pag nagmamaneho tayo, pwede pa rin natin gamitin yung rear cameras, or pag natutulog tayo or nakahiga tayo dito, it's very possible na bubuksan ko yung app, makikita ko yung nakikita ng camera, kaya lang hindi umaandar yung camera ngayon, so hindi natin pwede buksan yung app. Okay, so nakikita nyo, pagka ginawa natin yung trick na yun, kailangan natin dagdagan yung blockage dito sa paligid. Tapos ito yung camera, nakikita natin yung camera sa lampas ng glass. So pwede natin gawa ng paraan yan eventually, pero for now, testing natin kung ano yung nakikita ng camera sa ganitong setup. As you can see, mga ate mga kuya, inangat lang natin yung ating insert board. Kita na natin lahat sa likod, no? So at least medyo ma-expose na, medyo may situational awareness na tayo in terms of kahit naka-block lahat ng eventually pwede pa rin natin makita yung nangyayari sa labas, which is medyo paranoid ako, so gusto ko pa rin nakikita yung sa labas. Dinesign ko nga itong na ito para eventually pwede ako manood ng nangyayari sa labas habang nasa loob ako, pero hindi nila tayo nakikita sa loob. Mga kuya, yun naman ang ating project for today. Nakita nyo, covered na tayo, hindi tayo makikita kahit anong, hindi na tayo mahihiya na meron nakakita sa atin sa loob dito. Yan naman ating project, insulated din yan. So gusto kong one of these days na testingin ko yung kanyang capability makaresist ng heat pag malakas yung araw at mainit. Normal sa Pilipinas, super init. Anyways, yun na muna ang ating video natin ngayon. Like, comment, subscribe. Thanks for watching. See you guys next time. Bye-bye!